Free, Pura Luca Vega. Yan po ang sigaw ng ibang mga celebrities natin. Sila po ay sumali sa mga nananawagan na palayain si Pura Luca Vega. Ilan po sa mga celebrities na ito na nananawagan na pakawalan si Pura Luca Vega ay sina Frankie Pangilinan, Danny Barreto, Janela Salvador at si Ice Seguera. Unahin po natin si Frankie Pangilinan. Sabi po dito sa kami, Frankie Pangilinan tila nagpahayag na rin ng pagsuporta sa panawagang Free Pura Luca Vega. Frankie Pangilinan, doon po sa mga hindi nakakakilala sa kanya, anak po ito ni Kiko Pangilinan at ni Sharon Cuneta. In a recent post on her Instagram stories, may have cast her lot with those calling for Pura Luca Vega, a famous drag queen, to be freed from prison. This was after she shared the social card bearing the screaming headlines that drag is not a crime. The social card also bore the hashtag Free Pura Luca Vega, which went trending online after news of the drag queen's arrest broke out. The daughter of Senator Pangilinan and megastar Sharon Cuneta did not specifically say as to whether she supports both the declaration "Drug is not a crime" and the Free Pura Luca Vega hashtag. Nevertheless, it was the same social card being circulated by many online a few hours after known drag queen Pura Luca Vega was arrested by authorities at her home in Santa Cruz, Manila. Nakasulat po dun sa social card, Pura Luca Vega was arrested this afternoon, October 4, 2023, after failing to attend the preliminary investigations of the criminal case filed against them in Manila. There was no subpoena received by PLV or their team for the preliminary investigations in Manila. Isa rin po sa nanawagan na palayain si Pura Luca Vega ay si Danny Barreto. Doon po sa mga hindi nakakakilala kay Danny Barreto, siya po ay anak ni Marjorie Barreto sa kanyang ex-boyfriend na si Kier Legaspi. At siya po ang eldest sa magkakapatid na Julia, Claudia, Leon, and Erich. Danny Barreto took to IG stories and called for the release of controversial drag artist Pura Luca Vega from jail. The actress reposted a photo post which stated that drag is an art and not a crime. Likewise, pati po si Janela Salvador nagpahayag na rin ng suporta para kay Pura Luca Vega. Sino naman po si Janela Salvador? Siya po ay anak ng singer na si Janine Desiderio at ng rage band frontman na si Juan Miguel Salvador. Siya po yung lumabas na Valentina sa Darna series sa ABS-CBN. Sabi din po dito sa kami, Janela Salvador has steered buzz on social media after expressing her support for Pura Luca Vega, a drag artist who was recently arrested this week. So ganun din ang ginawa ni Janela. Following this news, yung pong pagkaka-aresto kay Vega, Janela took to her Instagram page to repost an info card. So ito po yung info card. Nakalagay po dito, drug is not a crime. Hashtag Free Pura Luca Vega. At ang huli po sa aking nasagap na mga personalidad na humihingi ng paglaya ni Pura Luca ay si Ice Seguera. Sabi po dito, Ice Seguera to lawmakers after Pura Luca Vega's arrest. Saan yung separation of church and state? Ice Seguera lamented the absence of laws to protect the LGBTQIA+ community also from unjust treatment because of religion. Napatanong tuloy ako, ano kaya ang ibig sabihin ni Ice Seguera doon sa saan yung separation of church and state? Dahil unang-una, hindi naman religious person itong si Pura Luca Vega. Hindi naman siya pastor, hindi naman siya pare. Siya po ay ordinaryong mamamayan na nag-i-impersonate at siya po ay drag queen. So bakit magkakaroon ng separation of church and state? Okay, so granted na in-impersonate ni Luca Vega ang ating Panginoong Hesukristo
at ginawa ng remix version yung Ama Namin, ibig bang sabihin siya ay exempted na kung may mga taong sa tingin nila ay may pagkakamali or may nilabag na batas si Pura Luca dahil separation of church and state? Tandaan po natin, no one is above the law. Yan po ay dadaan din sa due process at wala pong kinalaman ang pagiging member ng LGBTQIA+ itong si Pura Luca Vega. Kasi para kay Luca Vega, wala siyang nilalabag na batas ng relihiyon. Okay? Dahil para sa kanya, yun ang kanyang version ng Ama Namin, yun ang kanyang way to honor and praise God. Dito po, meron siyang nilabag doon sa batas ng tao. Hindi po batas ng relihiyon. Batas po ng Republika ng Pilipinas. At saka, dito sa mga artistang to, sa mga celebrities na to, para sa inyo, tama yung ginawa ni Pura Luca na in-impersonate niya si Jesus Christ? Kumanta siya ng remix version ng Ama Namin? Sana na lang kung yan ay ginawa niya sa isang simbahan o sa isang religious event. Pwede pa siguro kahit na sabihin natin medyo upbeat yung version ng Ama Namin. Pero doon ka sa bar nag-perform kung saan andun yung usok ng sigarilyo, yung amoy ng alak, at hindi pa natin alam kung may mga droga doon. Dahil sa batas natin, mali yung pang-insulto mo ng reliyon, ng may reliyon. Now, kung ang pag-uusapan ay yung ating kanya-kanyang paniniwala, siguro walang nilalabag si Pura Luca Vega na batas. Dahil yun ang paniniwala niya. Ito ang paniniwala ko. Yan ang paniniwala ng ibang tao. At sinabi sa Biblia, respetuhin natin ang relihiyon ng iba. Fine. Dun sa batas ng Pilipinas, meron po siyang nilabag. Kasi ang ini-impersonate niya si Jesus Christ, kaya siya ay above the law. Ganun ba? Ngayon, dito sa ibang mga personalidad na to, na nilalabas nila dun sa info card, na drug is not a crime. Naiintindihan niyo po ba kung bakit inaresto si Pura Luca Vega? It has nothing to do with being a drag queen. Hindi po siya inaresto nang dahil siya ay miyembro ng LGBTQIA+. Tama po ba yung pagkakasunod ng letters ko? Siya po ay hinuli dahil sa ginawa niyang paglabag sa batas natin. At nagkataon lang na siya po ay miyembro ng LGBT. Kung yan ay ginawa ng isang straight na tao at nang insulto din siya ng reliyon na labag sa batas natin, malamang huhulihin din po yan. So wag tayo magpa-victim na drug is not a crime because definitely drug is not a crime. Being a drag queen is not a crime. Being a member of the LGBT community is not a crime. Bakit itong pinalalabas ng mga personalidad na to na drug is not a crime? Hindi po yan ang usapin dito. Nag-research ba si Frankie Pangilinan, si Janela Salvador, si Danny Barreto, si Ice Siguera? Bakit pinagpipilitan nyo, pinagsisigawan ninyo na drug is not a crime? Hindi po siya hinuli ng dahil siya ay drag queen or dahil siya ay miyembro ng LGBTQ. Liwanagin po natin kung ano ang usapin dito. Nananawagan kayo ng free Pura Luca Vega. Pero naintindihan nyo ba kung bakit siya inaresto? Ang tanong lang po natin dito ay baka magkaroon ng technical. Dahil ang sinasabi nila Pura Luca ay hindi sila nakatanggap ng sampina. Samantalang umaattend naman sila dun sa ibang kaso ni Pura Luca Vega sa Quezon City. Ito pong kasong ito ay sa Manila. Ako wala akong alam dyan pero parang pag ikaw ay hindi umattend ng ganyang preliminary hearings at hindi ka napadala ng sampina, yan po ay technical. Pero again, inuulit ko po, hindi po inaresto si Pura Luca Vega nang dahil siya ay drag queen o dahil siya ay miyembro ng LGBTQ community. Si Pura Luca Vega po ay inaresto dahil siya po ay may nilabag ng batas ng Republika ng Pilipinas at hindi po dahil siya ay may nilabag sa relihiyon. Dahil, uulitin ko po, kahit na ako, maninindigan ako na kanya-kanya po tayo ng paniniwala sa ating relihiyon.
kung para sa kanya, ganyan ang kanyang way para sambahin ang ating Panginoon, so be it. And meron pong nakapansin na meron pong nilabag na batas si Vega. Kaya po siya ay sinampahan ng demanda. Let us make that clear. So again, konting research lang naman eh. Although, nasa kanila yan. Nire-respeto ko pa rin po kung ano yung pananaw ni Frankie Pangilinan, ni Janela Salvador, ni Danny Barreto, ni Ice Seguera. Dahil kung sila ay may karapatan maglabas ng side nila, meron din naman siguro tayong karapatan para naman i-clear or liwanagin kung ano talaga ang kaso ni Pura Loca Vega. Kayo po, ano sa tingin ninyo? And I'm sure, sasang-ayon naman kayo na drug is not a crime. Pero again, hindi po siya inaresto nang dahil siya ay drug queen.